Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-11 linggo ng taon at tayong lahat ay naghahangad ng kaharian ng Diyos. Ito ay makakamtan natin sa pamagitan ng ating Panginoon. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya lalaman kung papaano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Saan natin maihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo na ito'y tungkol sa paghahari ng Diyos. Subalit ano ba ang paghahari ng Diyos? At kung papaano natin makakamtan, madarama ang paghahari ng Diyos sa ating buhay sa daigdig na ito. Ang paghahari ng Diyos ay maaaring kapayapaan sa halip na ito ay digmaan o kaguluhan. Maaaring ito ay pagmamahal sa halip na ito'y pag-aaway o sigalutan. Paghahari ng Diyos ay maaaring katotohanan sa halip na kalukuhan. Maaaring ito ay pagkakaisa sa halip na pagkakawatak-watak o division. Maaaring ito'y kalusugan sa halip ng mga sakit na ating nadarama. Maaaring ito'y kasaganaan, katiwasayan sa halip na hirap sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, alam natin na nais ng Diyos na tayo'y lumigaya, magkaroon ng kaginhawahan. At kung makakamtan natin ang kaharian ito, makakamtan natin ang lahat ng ito ay magiging daan ng tunay nating kaginhawahan at kaligayahan. Sa Banal na Ebanghelyo ngayon, ay ipinapakita sa atin yung kaharian ng Diyos at kung papaano natin makakamtan yung kaharian na yon. Sa Banal na Ebanghelyo ay mayroong dalawang talinhaga na ibinibigay sa atin. Ito yung mga karanasan ng magsasaka na sinasabi dito una sa lahat. Pag nagtanim ng binhi ang isang magsasaka,
Gagawin na niya ang kanyang gawain pang araw-araw. Subalit yung binhing yon ay sisibol at hindi nalalaman nung magsasaka kung paano sumisibol. Ang ikalawang talinhaga ay yung binhi ng mustasa, na ito'y pinakamaliit sa mga binhi. Subalit pag ito'y lumaki na, ito'y napakalaking pulo ng gulay, nagkakaroon ng sanga na mayayabong, at maaaring mamugad ang mga ibon sa kanyang mga sanga. Minamahal ko mga kapatid, tingnan natin, ano ba mayroon yung mga binhi na yon? Ano bang katangian mayroon ang binhi na dapat nating tingnan upang maging maliwanag sa atin ang kaharian ng Diyos at kung paano natin makakamtan ang kaharian ito? Ang unang mayroon o katangian ng isang binhi, ito'y napakaliit, napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon. Maliit ang binhi. At ito kung tatanungin natin sa ordinaryong tao, ito parang walang halaga ang binhi. Lalong-lalo na kung nag-iisa. Subalit sa isang magsasaka, ang binhi ay napakaliit nga. Subalit ito ay napakahalaga. Sapagkat ito'y maaring mamunga ng marami. Sinasabi nga, hanggat ang butil ng trigo ay hindi mahulog sa lupa at mamatay, ito'y maiiwang nag-iisa. Subalit pag ito'y namunga, ito'y namumunga ng marami. Pag ito'y nahulog at namatay sa lupa. Minamahal ko mga kapatid, tutunga yung binhi. At ito'y nahambing na sa buhay ng ating Panginoon. Maliit ang binhi. Ang ating Panginoon ay dumating sa daigdig na ito na isang maliit din. Isang maliit na sanggol. Siya ay namuhay ng simpleng pamumuhay. Siya ay nanirahan sa Nazaret kasama ng kanyang pamilya sa napakasimpleng buhay at tahanan. At dahil din sa maliit at simpleng krus na yan, namatay at tayo ay binigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Subalit dahil sa maliliit na bagay na yan, na nasa ating Panginoon, siya ay naging dakila sapagkat nailigtas niya ang sangkatauhan. Ibang-iba sa atin yung kadakilaan. Sapagkat para sa atin ang kadakilaan ay yung makapangyarihan, yung tanyag, yung malalaki, yun ang makapangyarihan. Pero sa ating Panginoon, ito isang maliit, subalit ito ay nagiging dakila sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ang ikatlawang katangian ng binhi. Ang binhi ay sumisibol. Ito'y nasa proseso. Itatanim muna, sisibol, pagkatapos ay lalaki, magkakaroon ng uhay. Yung uhay na yun ay magkakaroon ng bunga, at pagkatapos, yung bungang yun ay maihinog, gagapasin, at pagkatapos, doon lamang mapapakinabangan ang binhi dahil sa kanyang bunga. Minamahal ko mga kapatid, ito'y isang proseso na dapat nating pagdaanan at tanggapin. Subalit ang katotohanan ito ay napakahirap tanggapin sa iba. Lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Sa kapanahunan natin ngayon, ang gusto natin ay yung mabilisan, instant. At kung maaari ay maalwan. Katulad na lamang sa mga technologies ngayon, ang gusto natin yung bago. Pag nakabili tayo ng isang technology o kaya cellphone, sa isang taon may bagong model na yan. Mas mabilis, mas maganda, kukuha na naman tayo ng bago at mas mabilis. Yun ang gusto natin, walang pasensya. Subalit sa ating Panginoon, ang kaharian ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos, ay naroon sa prosesyong yun, dahan-dahan, hanggang magkamit ng tunay na kaluwalhatian. Sa buhay ng ating Panginoon, ay naranasan niya ang lahat ng ito. Siya ay dumating na isang maliit na sanggol. At pagkatapos siya ay lumaki, siya ay dahan-dahang lumaki sa kanyang kaalaman at pangangatawan. Siya ay naging mature kasama ng kanyang mga magulang. At pagkatapos naghintay siya ng 30 taon
bago siya nagsimulang mangaral. At sa kanyang pangaral, 3 taon siyang nangaral. Hanggang idipan niya ang kanyang krus, ang kanyang kamay sa mga krus na yan. At pagkatapos, tayo binigyan niya ng tunay na kaligtasan. Ito ang proseso na dapat nating tanggapin. Kaya kung nais nating makamtan ang kaharian ng Diyos, dapat din tayong dumaan doon sa mga prosesyong yon na dapat nating tanggapin. Unti-unti lumalago ang ating pananampalataya. At yung pananampalataya niyan ay patuloy natin isinasabuhay dahan-dahan hanggang tayo ay magkaroon ng maturity. Hindi lamang physical, hindi lamang sa ating pangatawan at ating kaalaman, kundi maturity sa ating pananampalataya hanggang tayo ay magkamit ng tunay na kaligtasan. Ang ikatatlong bagay na dapat nating malaman sa binhi. Ang binhi ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng tao. Totoo nga na siya ang nagtanim. Subalit, ang kanyang paglago ay nakasalalay sa biyaya ng ating Panginoon. Katunayan yung kakayahan ng tao na magtanim, yung lupa na pinagtaniman, yung pagpapasibol ng binhi, hanggang ito ay lumaki, na nangangailangan ng init ng araw, ng ulan o tubig. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa biyaya ng ating Panginoon. Subalit marami pa rin sa atin ang ayaw tumanggap ng katotohanan ito. Sapagkat para sa kanila, ang kanilang katanyagan, ang kanilang success sa buhay, ay hindi nanggagaling doon sa biyaya ng ating Panginoon. Doon sa tulong ng ating Panginoon. Doon sa inspirasyon ng ating Panginoon. Para sa kanila, ang kanilang progress o success ay nanggaling sa kanilang kakayahan. Kaya marami ang hindi nagdarasal. Mayroong mga tao na hindi nagsisimba. At sinasabi nila, mayroon silang trabaho, mayroon silang gagawin, at kung hindi nila gagawin ito, maaaring mawalan sila ng kabuhayan, maaaring mawala yung business nila, mabankrupt sila. Ang lahat ng ito'y dinadahilan nila. Sapagkat ang para sa kanila, dapat silang gumawa dahil yung kakayahan nila, doon nakasalalay ang kanilang tunay na kaginhawahan at progress o success sa buhay. Marami na akong sharing na napakinggan sa aking mga seminars. Mga sharings ng pagbabago at pagsisisi. Na sinasabi nila, ang buhay nila ay nandoon lamang doon sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo. Lahat ng panahon nila ay ibinigay nila sa trabaho nila upang sila ay maging successful sa kanilang trabaho, sa kanilang profession. Nakalimutan nila magdasal, nakalimutan nila magsimba, at halos nakalimutan nila ang ating Panginoon. At dahil dito, nawala, nabankrupt yung kalang negosyo, nagkawatak-watak yung kalang pamilya, nagkakaroon ng karamdaman sa kalang pamilya. Ang lahat ito'y naranasan. At dito nga sa sharing nila, sinasabi nila, ang nawala sa kalang buhay ay yung biyaya ng ating Panginoon. Yung relasyon sa ating Panginoon, ang kalang napabayaan at nabigyan lamang nila ng pansin ay yung kalang mga gawain, yung kalang mga negosyo. Minamahal ko mga kapatid, ito nga ang sinasabi ng ating Panginoon. Ako ang puno at kayo ang mga sanga. Kung kayo mawawalay sa puno na yan, kung kayo malalayo sa akin, kayo ay mawawala ng bunga, mawawalan kayo ng buhay. Sapagkat sa akin nakasalalay ang inyong buhay, ang inyong hinaharap na sinasabi nyong success sa inyong buhay. Bilang panghuli, alam natin at sinabi ko na ang pagsibol ng isang binhi ay nakasalalay sa biyaya ng ating Panginoon. Subalit kung titignan natin, nangangailangan pa rin siya ng cooperation.
Nangangailangan siya ng magsasaka na siyang magtatanim. At dito sa pagtatanim na ito, binibigyan niya ang tao ng kakayahan, ang lahat ng talent, upang sa ganon, makamtan niya ang lahat ng biyaya na nanggagaling sa isang binhi. Kailangan nating sumagot sa lahat ng ninanais ng ating Panginoon. Gamitin natin ang mga talents na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Gamitin natin ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Subalit sa ating paggamit, ito ay dapat na ayon sa kanyang kalooban. At kung magagawa natin ito, ang Diyos at tayo ay gumagawang pareho. Makikita natin, minamahal kong mga kapatid, makakamta natin ang lahat ng kaluwalhatian na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. At masasabi natin, ito nga ang paghahari ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Naririto ang tunay na kapayapaan. Naririto ang tunay na pagmamahalan. Naririto ang pagkakaisa. Ang tunay na biyaya at kaliwanagan. Ang tunay na biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito ay nangangailangan lamang ng ating pananampalataya at tunay nating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. At ito ang tunay na paghahari niya sa daigdig na ito, paghahari niya sa ating buhay. Para dito sa Sydney ay meron ding announcement uli ako pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng kaligayahan at kaluwalhatian. At ito'y makakamta natin kung tayo pinaghaharian ng Diyos. Naway pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.